Si Attorney Domingo Igon Gayosa, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Igon. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Ano nangyari, sir? Hindi kaya ng Zoom? Hindi mag-connect. mahina yung signal, ano? Anyway, kaya kami napatawag. Ikakoy, pakipaliwanag nyo nga po. Una muna, pwede ba yun na sabay na may impeachment proceedings o may initiation ng impeachment complaint versus the president and the vice president simultaneously? Is that possible? Wala ho namang prohibition sa ating konstitusyon na magsabay yung mga impeachment complaints. So, pwede ho yan na sunod-sunod o magkakasabay. Yung scheduling lang kung kailan pag-uusapan o i-assess ng Committee on Justice at pagbobotohan ng plenaryo ng lower house, nasa kanila na yun. Opo. So wala namang prohibition. Technically or legally speaking, it can be done. It can be done. Okay, sige. So walang problema tayo doon. Ang susunod na tanong, after the Supreme Court decided dun sa issue po ng impeachment ng Vice President noong nakarang taon, paano ngayon dapat gawin ng mga mambabatas yung pag-i-impeach sa isang impeachable official? Anong mga pagbabagong sa proseso? Well, ang basic alituntunin dyan, guidance, nasa konstitusyon. But ito kasing decision, very controversial decision ng Supreme Court sent by Justice Leonen. Di ba merong motion for reconsideration? Tama. Ang problema sa Supreme Court, hanggang ngayon hindi pa rin ni-resolve yung simple motion for reconsideration. Parating na naman yung mga impeachment complaints. Kaya ngayon, loose end pa yan. Hindi ngayon malaman kung magre-reconsider ba sila o hindi. Kasi nga, maraming mga puna ang mga legal scholars dun sa mga mali-maling basehan ng desisyon. So, ngayon, mas maganda sana kung i-resolve na nila yan para mabibigyan ng additional guidance yung mga complainants o yung mga mambabatas, yung mga magpo-prosecute na mga congressman at saka yung uupong quest ng mga senador. Pero bakit nga po ba, Attorney Igon, kung napakahalaga ng isyung yan, that will affect our country, our system of governance, bakit hindi po nire-resolba ng Korte Suprema? Bitin. Kumbaga may kulang. Bakit hindi niya nire-resolba ng forthwith, kumbaga? Napakagandang tanong yan at napakahalaga. Maganda siguro kalampagin natin ang mga justices ng Supreme Court because they have to be accountable also to the people. Yung hindi lang ho yung executive branch o mga mabatas, public official din ho sila, may sinumpang trabaho sila, hindi natin maintindihan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ni-resolve yan. Napaka-controversial pa naman at bakit nila tinetenga, anong rason. Siguro tanungin nyo sila, mas maganda siguro na they be held to account for bakit hanggang ngayon hindi rin resolve yung napaka-importante na issue na yan. Pero hindi mo rin kasi pwede sabihin na parang bigyan nyo pa ng dagdag na oras kasi napaka-komplikado ng issue. Kasi matagal-tagal na rin, may ilang buwan na rin po, di ho ba? Oo, at saka hindi ho naman komplikado yung issue Pati yung mga facts, napakalinaw naman, di ba? Hindi naman taguyan, hindi naman surprise. Na medyo na ano lang ang Supreme Court kasi nga nung lumabas yung controversial na decision nila, ang daming pumuna sa mga kamalian. So of course, but that has to be resolved. Hindi ho naman pwedeng tumahimik na lang sila. It is also their constitutional duty na i-resolve ba yan. Lalong-lalo na, kailangan yan para maayos yung mga parating pang mga impeachment kung meron man. Di ba? So, may pagkukulang ang Supreme Court dito. Maganda na
singilin natin sila, tanungin natin, mag-explain sa taong bayan bakit hanggang ngayon hindi pa rin i-resolve. So you are brave enough to declare, Attorney Egon, na may pagkukulang ang Korte Suprema sa pagkakato ito. Kasi yung ibang lawyer po, siyempre natatakot po sila. Baka ipatawag ng Korte. So, yun ang pinaka-boss po ninyo. Di ba? You are officers of the court. So ikaw, hindi, matapang mong idideklara na in this case, in this particular case, ay may pagkukulang yung Korte Suprema dahil ang tagal nila bago desisyonan ng napakahalagang usapin. Tama ho, at hindi ho naman nadadala yan sa tama. Tama ho naman na dapat singilin din natin ang mga hukom na desisyonan yun ninyo sa lalong madaling panahon. Wakasan na ho natin yung sistema na napakabagal ang mga pagdesisyon ng mga korte natin, including the Supreme Court. So, wala ho namang masama doon. Huwag sana tayong matakot na madisbar o kaya mapagalitan sapagkat we're all officers of the court. So we are all subject to the provisions of the Constitution and any laws and rules of this land. Hindi ho sila exempt. Yun ho ang sinasabi natin. As a matter of fact, hindi ho naman ako mag-isa na nagsasabi niyan. Siguro yung iba ay hindi nyo lang natatanong. Natatanong nyo naman, baka, yun nga, sabi nyo, takot. Takot, oo. Kasi alam ko natin, kung takot tayong lahat, yan, it breeds yung abuso, di ba? Inefficiency and sometimes corruption. Yan. At tapang tao yung Attorney Cayose, basta nasa tama lang. Ano? Hanggat tama tayo, ilalaban tayo ni Attorney Egon. Pero in the meantime, na wala pong finality dyan sa issue na yan from the Supreme Court, yung kayang tanong ng taong bayan, how will they go about the impeachment process now? Kasi parang nagulo na po siya. Magulo na yung, susundin ba natin yung decision ba ni Leonen? Actually, hindi lang ni Justice Leonen. Majority of the Supreme Court justices ang nag-decide noon or yung dati nating ginagawa na nakalagay naman sa saligang batas. Una, ang dapat sundin, saligang batas. Kasi lahat po ng opisyal ng gobyerno, lahat ng sangay ng gobyerno, including the Supreme Court, should be subject to the provisions of the Constitution. So number one. Pangalawa, kung may decision na sila na, di ba, ang isang puna nagdagdag kung ano-ano mga requirements na wala naman sa Constitution. Dahil sila ang Supreme Court, di sundin yun. Madali lang namang sundin, di ba? Pero siyempre, yung iba nag-aaninlangan kasi nga, meron pang MR, hindi natin alam kung biglang babaguhin nila. Makita nila yung pagkukulang o kamalian ng desisyon, baka iba na naman ang lalabas. Kaya nga ang panawagan, please Supreme Court, i-resolve nyo na ito for the guidance of everyone. So, yan naman ho, alam ng mga mambabatas siguro ngayon. So, mas maingat na kung sino man magko-complain at idadaan natin sa so far decision ng Supreme Court. Huwag na silang umasa dun sa resulta ng MR kasi pwedeng they will sustain their own ruling o baguhin ng konti o kaya ibasura yung earlier ruling, hindi natin alam. But whether or not the Supreme Court decides with finality, Congress or any complainant and the Senate and the House of Representatives can proceed with any impeachment complaint. Ayon. Now, pihit po tayo sa politically. Kasi ito, legally ito, di ba? Politically speaking, sa palagay nyo palagay po ninyo, magtatagumpay ang any impeachment attempt laban sa presidente o sa vice presidente this time? Well, yung presidente, mas malaki ang control niya o influensya niya sa Kongreso kasi he's the political leader. And so far, yung mga, halimbawa, yung mga batas na hinihingi niya, inaasikaso naman nila. So far, and politically and pragmatically, alam ng mga congressman na sitting president ito, malaki ang kanyang control sa gobyerno at saka sa pera ng gobyerno at mga galaw. He's the chief executive. So meron pa rin siyang malaking influensya. Yung influensya naman ng vice president, medyo nag-wane. Lalong-lalo na ngayon, yung kanyang tatay na popular, hindi makauwi kasi nga nakakulong at nakahabla siya sa ICC. So,
Maari siguro habang palapit din. Ngayon medyo hindi pa, pero pag palapit na dun sa election 2028, kung ang basa ng mga congressman, malaking chance niya maging presidente, maaring Lilipat. mag-shift sila. Tama. It's still 2 years from the election, so marami pang maaaring mangyari, lalong-lalo na ngayon. May mga kaso na rin na unavailable na laban sa Vice President outside of the impeachment process. Kasi Okay. hindi naman sa inyo yun. So, yun yung mga realidad. Politiko yung mga congressman at mga senador. Marunong silang tumimbang. Mas magaling pa sila kaysa atin dyan siguro, Alvin. Kaya nga sila na nanalo sa election. So, Tama. yun ang political dynamic. Apo. Dapat, kaya pag-iusap sana natin, di ba, yung mas importante beyond politics, Maiba naman ang Sunday. Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive. Pero carry ang idea at batuhan. With due respect, kasama ang Team Pinas. Attorney Dino De Leon, Youth Advocate Carlo Flores, Professor Clive Arguelles, Dr. Robin Garcia, at Professor Richard Haydarian. With due respect, bumabanat, pumapalag, mawalang galang po. With due respect, tuwing linggo ng 1:30 ng hapon, dito sa PRTV Prime Media, DZMM Radyo Patrol sa Pwede yan, no? Pwede, Thank you, oo. Attorney Igon. Mabuhay po kayo. Thank you po, sir.